Sundan po natin ang mga susunod na mangyayari sa kabanatang ito. My love, my hero, Darren. Pero, akala ko ay hindi ka naniniwala sa pag-ibig. Sino ba ang may sabing magpapakasal ako dahil doon? Umiling ito. I'm not getting any younger. Gusto ko na ring magkaanak dahil kailangang may mapag-iwanan ako ng lahat ng ito. At iniisip mong si Caroline ang tamang maging ina ng inyong magiging anak? At sino pa? She's crazy about me. Pero hanggang doon na lamang iyon. We are in the same wavelength kung business ang pag-uusapan. At iyon ang mahalaga. Pareho kaming stable. Wala akong nakikita na maaari naming pagtalunan kung sakaling nagsasama na kami. Kahit hindi mo siya mahal? Isang mapakla, mahinang tawa ang pinakawalan nito. Hindi pa ba maliwanag sa iyo iyon? This thing you call love would only complicate things. A child could complicate things. Itong sinasabi mong magiging anak ninyo, sa anong klaseng pamamahay mo siya palalakihin? Sa isa na salat sa pag-ibig? That would be cruel. Namagitan ng katahimikan pagkatapos niyon. Hindi ito umimik bagaman nakita niya ang pagtiimbagang nito. Napakahalaga ng pag-ibig para sa isang bata, Darren. Maya-maya ay patuloy niya. Iyon lamang ang tumulong sa akin para mabuhay na abandonahin ako ng aking ama at nang mamatay ang aking ina. Ang pag-ibig ni na Uncle Mauro at Auntie Leticia. Nakakapangilabot isipin kung walang nagmahal sa akin noong bata pa ako. Hindi magsusurvive ang isang bata kung walang pagmamahal. I survived. Para siyang nabingi sa narinig. Hindi makapaniwalang napatingin siya rito. You? I survived. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Laurel. Naisin man niyang magsalita ay wala siyang maapuhak na salita. Nananatiling nakaawang ang bibig niyang habang titig na titig dito. I'm an illegitimate child. Anak ako ng aking ama sa isang sekretarya. Muntik na sana akong ipalaglag ngunit ginamit ako ng babaeng nagluwal sa akin upang makakuha ng mapapakinabangan niya mula kay Fernando del Sena, ang aking ama. Del Sena? Kung ganoon ay apelyido ng ina nito ang ginagamit nito at isa itong anak sa labas. An illegitimate child, mapait na patuloy nito. I was just a weapon. You can imagine kung ano ang pinagdaanan ko nang kunin ko na ang karapatan ko bilang anak ni Fernando del Sena. It was hell. They hated me so much. Anak sa labas. Napakagat labi siya. Parang nakikinikinita ang pinagdaanan nito nang harapin ng pamilya del Sena para angkinin ang karapatan ng isang anak sa labas. Ngunit kasabay niyon ay humahanga siya sa tibay ng loob nito upang gawin iyon. Ang kunin ang karapatan nito. Gaano man kahirap iyon. A weapon. Ibig sabihin ay hindi rin ito nakatikim ng pagmamahal mula sa ina nito. Marahil nga ay pinag-aral ito ng ina dahil sa pansariling interes. Hindi niya lubos na maisip kung anong klaseng babae ang ina nito. Pero nakadama ka rin ng pagmamahal kahit papaano, sabi niya. Nariyan si Mia na nagmahal at nagmalasakit sa iyo. Nagtiim bagang ito. You're so keen on love. Tell me, naranasan mo na ba talagang magmahal, Laurel? Minahal ko sina Uncle Mauro at Auntie Leticia. Alam mong hindi yun ang pagmamahal na tinutukoy ko. Napalunok siya. Nagkaroon na ako ng ilang kasintahan kung iyon ang ibig mong sabihin. Yes, naranasan ko nang magmahal. At nasaan na sila? Nasaan na ang special someone na iyon? Bakit hanggang ngayon ay dalaga ka pa rin? Marahil, nangapa siya ng sasabihin. Dahil hindi ko pa nakikita ang lalaking tunay kong pag-ibig. Napaka-awkward ng pakiramdam niya ng bigkasin iyon.
True love. Tila naaaliw na sambit nito. True love. Kung ganoon ay may fake love. Ganoon ba ang nangyari sa mga nauna mong pag-ibig, Laurel? Hindi totoo kaya hanggang ngayon ay naghahanap ka pa rin. Tell me, paano mo malalaman kung totoo na ang pag-ibig na susunod na darating sa iyo? I would, matapat na natugon niya. Ang puso ko mismo ang magsasabing yon. At iyon ay kung kaya ko siyang tanggapin sa kabila ng anumang negatibong bagay na taglay niya. Negatibong bagay, ulit nito. Gaya ko na hindi naniniwala sa pag-ibig, ganon ba, Laurel? Hindi niya alam kung paano sasagutin niyon. Is there a chance you'd fall in love with someone like me, Laurel? Prangkang tanong nito pagkatapos. Ganoon ba kabulag o kasuicidal ang sinasabi mong pag-ibig? Napalunok siya. Yes, may kumbiksyon, sagot niya. Dahil ganoon ang pag-ibig. Tawagin mong bulag o suicidal, pero ganoon iyon. Pero ang mahalaga ay may pag-ibig. Dahil kung wala nito, ano pa ang layunin ng buhay? We'd be like mere animals na nagbe-breed na lamang para dumami. O parang mga robot, cold and mechanical. Hindi pinaghaharian ng damdamin kundi pulos isipan. And you detest that. Sabihin mo sa akin, Darren, were you ever happy because you don't believe in love? Hindi na niya maawat ang sarili sa pagsasabi niyon. Do you honestly believe na magiging masaya ka na mag-asawa ng isang gaya ni Caroline at makakamkam ninyo ang lahat ng yaman ng mundo? Magiging masaya ka ba na magkakaroon ka ng anak na hindi alam kung ano ang pag-ibig at pagmamahal dahil hindi niyo iyon kayang ituro sa kanya? Would you? O hindi kaya kapag matanda ka na, kapag nakita mong sensitibo ka na at malapit nang matapos ang lahat ay saka mo iyon panghihinayangan? That would never happen to me. Mariing, sabi nito. Pero iyon ang nangyayari sa iyo. At kailan nga ba naman nauna ang pagsisisi? Pagiging miserable ka lang, Darren. Apathetic, Mr. Scrooge sa huling bahagi ng kanyang buhay. At naniniwala ka na hindi mangyari iyon kapag natutuhan ko ang sinasabi mong pag-ibig? Ang sinasabi ko ay may pagkakataong kang lumigaya kung mararanasan mong umibig. Love is a gift. You need to receive and share it with someone. Well, masaya na ako sa buhay ko ngayon, Laurel. Para sa akin, taglay ko na ang lahat ng kakailanganin ko. Marriage is just an avenue para magkaroon ng bagong facet ang buhay ko. Go on with your love and I'll go on with my philosophies. Nasa sa iyo iyon. But don't say I didn't warn you. Pagkasabing yun ay nananahimik na siya. Hindi na rin ito nagsalita hanggang sa makauwi sila. Tila napilitan lang ito nang tanungin siya kung gusto niyang kumain na tinanggihan naman niya. Magpapagawa na lang ako ng sandwich para dalhin sa kwarto mo, anito. At mainit na gatas na rin. Pag-akyat niya ay namataan niyang papunta ito sa direksyon ng study. Hindi pa ba ito magpapahinga? Siya rin naman ay hindi matahimik ng gabing iyon. Dahil tiyak niyang hindi nito basta-basta isinisiwalat ang lihim na bahaging iyon ng pagkatao nito. At napakaraming senaryo ang naglalaro sa isip niya. Dahil doon. An unwanted child, a weapon. Iyon ang tingin nito sa sarili ng mga panahong iyon. At nai-imagine niya ang isang batang sabik sa pagmamahal at pagsang-ayon mula sa mga magulang nito. Marahil ay ginagawa nito noon ang lahat para mapalugaran ang ina. Kasama marahil ang maging mahusay sa paaralan. Ngunit hindi nito nakuha ang atensyon mula sa ina, lalo na mula sa ama nito. Iyon ang naging dahilan para maging manhid ang puso nito at hindi kilalanin ang pag-ibig. Ngayon ay inuulit nito ang pagkakamaling iyon. Iyon ay ang tuluyang sisira sa buhay at pagkatao nito. Tutuluyang mag-aalis sa anumang pag-asa nito sa kaligayahan.
Nakakatakot iyon. Natatakot at nag-aalala siya para dito. Pero ano ang magagawa niya? Ano ang maitutulong niya? Ang turuan itong magmahal? Paano niya gagawin iyon gayong buo na ang pasya nitong pakasalan si Caroline? Lumulubog ang mga paa ni Laurel sa malambot na buhanginan habang naglalakad sa dalampasigan. Halos hindi siya nakatulog ng nagdaang gabi, kaya maliwanag na nang maalimpungatan siya. Kung tutuusin ay ayaw pa sana niyang bumangon. Sinikap niyang bumalik sa pagtulog, ngunit kahit na ano ang gawin niya, ay hindi na siya inaantok pa. Nagpalipas siya ng oras sa kanyang silid at tuluyan lamang bumaba nang maulinigan ang ugong ng papalayong sasakyan. Inisip niyang umalis na si Darren. Lihim siyang nagpasalamat nang pagbaba ay wala sa komedor si Darren at ayon kay Aling Emma ay kanina pa umalis. Madalas kasi na nagtitennis iyon o nag-golf kapag ganitong linggo ng umaga. At madalas gabi na iyon umuwi. Napatango siya. Tamang-tama gagamitin niya ang araw na iyon para gumawa ng sketches. Pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam siya kay Aling Emma na pupunta sa beach house. Nang sabihin niya rito ang balak niya, ay naghanda ito ng may babaon niyang pagkain kung sakaling abutan siya ng tanghali roon at magutom. Hindi naman siya nahirapang sundan ang landas na nagdala sa kanya sa dalampasigan. Bago pumasok sa bahay ay naupo siya sa buhangin at tumitig sa karagatan. Naghahanap ng kapayapaan mula sa paghampas ng mga alon sa buhanginan. She was troubled at alam niya kung bakit. Hindi na niya maaari pang itanggi sa sarili ang damdamin niya para kay Darren. Hindi niya alam kung paano o kung kailan nangyari iyon, ngunit habang tumatagal ay lalo siyang nasasaktan habang iniisip niya ang gagawin nitong pagpapakasal kay Caroline. Na para bang hindi niya kayang tanggapin iyon. It's a pity dahil hindi malayong makasama mo siya ng matagal na panahon. Naalala niyang sabi nito, yes, it was a pity because it was just impossible. Hindi niya kakayanin iyon. Subalit hindi naman niya kailangang manatili roon kapag naayos na ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa painting. Kapag nangyari na iyon ay babalik na siya sa Cebu. Buong araw na nakapag-sketch si Laurel. Malaking bagay para sa kanya ang pag-iisa at ang kapayapaan ng lugar na iyon para kahit sandali ay maiwaksin niya mula sa isipan ang mga bagay na bumabagabag sa kanya at makapag-concentrate sa pag-sketch. Nang sandaling bumalik siya sa bahay ng hapong iyon, ay nakagawa siya ng 4 na sketches na maaari niyang ipakita kay Darren. Wala pa rin ito. Hindi naman niya dapat na ipagtaka iyon. Ang sabi nga ni Aling Emma, gabi pa ito darating. At bigla rin niyang naalalang kinukumbinsi ito ni Caroline na bumalik sa tahanan ng huli. Minsan pa ay napuno ng paninibugho ang isip niya, ang puso niya. Hanggang sa nakatulog siya ay hindi niya naulinigan ang pagbalik ni Darren. Sari-saring tagpo ang naglalaro sa isip niya. Nai-imagine niya na sana nasa kandungan ito ni Caroline at ayaw man niya ay pumapasok sa isip niya. Ang sari-saring tagpo na lalo lamang nagpapabigat sa kanyang damdamin. Hindi niya tiyak kung anong oras na iyon ngunit nasa kalaliman na ng gabi nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang silid. Laurel, Laurel, malakas na tawag ni Darren. Gumising ka. Kumakabog ang dibdib na napabalikwas siya, binuksan niya ang pinto. Bakit? Magbihis ka, alis tayo ngayon din. May urgency sa tinig nito. Bakit? Saan tayo pupunta? Kinakabahan at naguguluhang tanong niya. Sa Hong Kong. Tumawag sa akin si Franz, ang doktor ng iyong tiyo. Nagkaroon ng panibagong atake si Mauro. And I'm afraid na mas matindi ngayon kaysa noong una. Napasinghap siya. No.
Maliwanag na nang makarating sa Hong Kong sina Laurel at Darren. Ipinagpasalamat ni Laurel na lagi niyang dala ang passport niya saan man siya magpunta. Mula sa hotel na magiging tuluyan nila ay dumiretso sila sa ospital kung saan nakakonfine ang Uncle Mauro niya. Napakaganda ng modernong ospital na iyon na nasa ibabaw ng burol at tanaw ang baybayin ng Victoria. Parang hotel nga iyon kaysa sa pagamutan. Ayon kay Darren, kumplete iyon sa pasilidad gaya ng sa isang malaking ospital. Naniniwala naman siya roon. Tiyak na pawang mayayaman lamang ang nagiging pasyente roon. Kinausap sila ng Swiss doctor na kaibigan ni Darren at sinabing kailangang isagawa ang isang maselan na operasyon sa lalong madaling panahon. Sa loob ng 24 oras kung maari, kung saan 50-50 ang tsansa ng kanyang tiyuhin. Ngunit kung hindi iyon gagawin ay patuloy na magde-deteriorate ang kalagayan nito dahil sa mga komplikasyon. Kinain siya ng matinding takot at pangamba. Iyon sa lahat ang ikinatatakot niya. We believe it's our only chance, matapat na sabi ng doktor. It's risky, but under the circumstances, we have no other option. The good thing is, he regained consciousness and he could talk. That's a positive sign, of course, but that doesn't mean he's in a stable condition. And this operation is his only chance? Tanong ni Darren. I'm afraid so. Huminga ng malalim si Franz. Of course, there's the option for a heart transplant if worse comes to worse. But only 83% of heart transplant recipients survives for a year, and 71% for 4 years, plus the trade-off. He must take medications for the rest of his life, or else his body would reject the heart, and those drugs might make him vulnerable to infections and certain types of cancer. You said we could talk to him? Ani Darren. Yes, I think he's awake right now. He knows you're here. Sumulyap sa kanya si Darren. Gusto mo ba siyang makausap? Tumango siya. Kung maari sana. Pakiramdam ni Laurel ay may dumaklot sa puso niya nang makita ang tiyuhin sa hospital bed nito. Sari-saring tubo ang nakakabit sa katawan nito na nakakonekta sa kung ano-anong aparato. Subalit gising ito. Nguminti ito nang makita siya. Bakas sa mukha ang kaligayahan. Naupo siya sa tabi nito at agad niyang ginagap ang kamay nito. Uncle, gumaragalgal ang tinig niya. Nagbabanta ang mga luha sa kanyang mga mata. O bakit mukhang malungkot ka yata? Hindi ka ba natutuwa na muli tayong nagkita? Sinikap niyang ngumiti. Kumusta na kayo? Heto, ayos naman. Ang totoo, maganda ang pakiramdam ko. Kung bakit bigla akong inatake. Pero sabi ni Franz ay operahan daw ako. Pumayag naman ako. Hindi ba kayo natatakot, Uncle? Ngumiti ito. Hindi, iha. Lalo ngayon na nabalitaong ko mula kay Mr. Zorano na maayos na uli ang takbo ng ating kumpanya. Kung ano man ang mangyari, mas panatag na ako ngayon dahil kahit paano ay may iwan ako sa iyo. Napakalaking tulong sa atin ni Mr. Zorano. Kumusta nga pala sa Cebu? Kumusta si Nana Celia? Wala itong alam sa talagang nangyayari. Ni hindi nito alam na doon siya nakatira sa bahay ni Darren. Ayos naman po sila, Uncle. Okay naman po ang lahat. Bumuntong hininga ito. May gusto sana akong ipagtapat sa iyo, iha. Parang tumigil ang paghinga niya roon. Uncle, huwag na. Magpahinga na lang kayo. Baka makasama sa iyo kung patuloy kang magsasalita. Hindi, ayos lang ako. Hindi naman ako nahihirapan. Isa pa gustong sabihin ito sa iyo bago ako sumailalim sa operasyon. Baka hindi na ako magkaroon pa uli ng pagkakataon. Uncle, huwag kayong magsalita ng ganyan. Umiling ito. Ang painting na ibinigay ko kay Zorano, nangangamba ako na malaman niyang isa iyong peke. Napasinghap siya. Peke? Ulit niya.
Peke ang pinakaingatan nating painting? Pero paanong nangyari iyon, uncle? Hindi ko maintindihan. Peke iyon, iha. Hindi na iyon ang orihinal. Naisanla ko iyon sa ibang bansa nitong huli na nagipit tayo ng husto at hindi ko pa nababawi. Nagpaggawa lamang ako ng isang kopya upang walang makaalam na wala na iyon sa poder natin. Maang na napatitig siya rito. Hindi malaman ang sasabihin. Alam kong mahal na mahal mo ang painting na iyon at napakahalaga niyong para sa iyo. Kaya hindi ko magawang ipagtapat sa iyo ang totoo. Bagaman unti-unti ay nawawala na rin ako ng pag-asang mabawi pa iyon. Yumuko ito. Hindi ko rin inasahan na iyon ang pipiliin ni Mr. Zorano. Ginawa ko ang lahat para kumbinsihin siyang ibang painting na lamang ang kunin. Ngunit gaya ng nasaksihan mo, hindi nagbago ang isip niya. At iyon ang pangamba ko ngayon, na baka malaman niyang peke ang painting na iyon. Uncle, nabasag ang tinig niya. Pagkatapos mo, siya naman ang nais kong kausapin, iha. Kailangan niyang malaman ang totoo. At kailangan ko ring humingi ng paumanhin sa nangyaring iyon. Napakagatlabi siya at niyakap ito ng maigpit bago nagpaalam. Lumabas na siya ng silid. Nasa labas ng pinto si Darren. Gusto ka raw niyang makausap, sabi niya rito. Marahang tumungo ito bago pumasok sa silid. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naghintay bago lumabas uli ito. Hindi agad ito nagsalita, sa halip ay lumabas sila ng gusali at nagpunta sa hardin. Doon ay naupo sila sa isang bench. Ipinagtapat na sa akin ni Mauro ang lahat. Panimula nito habang nakatingin sa kawalan. Kapag kuwan ay bumaling ito sa kanya. At naniniwala ka sa kanya. Yes, matapat na sabi nito. At tinanggap ko rin ang paumanhin niya. Napayuko siya. So, I believe you're free to go. Maaari ka nang bumalik sa Cebu kung gusto mo at ituloy ang naantalang mong pag-aaral. Hindi na kita uobligahin pang manatili sa Subic. Salamat. Aniya sa mahinang tinig. Pero gusto sanang manatili rito hanggang sa matapos ang operasyon ni Uncle. No problem. At huwag mo nang problemahin ng accommodation dahil ako na ang bahala roon. Kaya lang hindi kita masasamahan dahil alam mong marami akong ibang obligasyon. Salamat. Maraming salamat, Darren. Madamdaming sabi niya. Napakalaking tulong nito sa kanya ng mga sandaling iyon ng kanyang pangangailangan. Kung wala ito sa tabi niya ay nag-iisa lamang sana siya. Walang ibang karamay. Pero natatakot pa rin siya sa maaring mangyari sa kanyang tiyuhin. She was practically trembling with fear. Naramdaman niya ang pagyakap ni Darren sa kanya. Hinayaan niya ito. Kailangan niya iyon higit kailan pa man. Kailangan niyang umamot ng karagdagang lakas ng loob at tapang para harapin ang lahat ng iyon. Sa mabisig nito ay nagawa niyang maniwala na magiging maayos ang lahat, na walang masamang mangyayari sa mapanganib na operasyon ni Uncle Mauro. Nagagaling ito at pagkatapos ay muli silang magkakasama. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakayakap kay Darren o kung gaano katagal nakasubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ngunit nananatili ito roon, hinahagod ang kanyang buhok at likod upang mapayapa siya. Halika, maya-maya ay sabi nito, mainit na. Bumalik na tayo sa hotel para makapagpahinga tayo. Marahil ay talagang pagod si Laurel kaya nakatulog agad siya. Nang magising siya ng hapong iyon ay wala na si Darren sa silid nito. May iniwan itong mensahe na bumalik na ito sa Manila maaga pa ng tanghaling iyon. Sa gabing iyon ang operasyon ni Uncle Mauro at ng gabi ring iyon ay dumating si Mia. Tinawagan ako ni Darren, nakiusap siya kung maaring samahan kita dahil nag-isa ka rito. Salamat, Mia. Talagang napakabuti mo sa akin, mangiyak-ngiyak na sabi niya. Napakahirap pamanding mag-isa sa ganitong mga pagkakataon. I know, and don't worry. Everything would be all right. Pagkukonsola nito, mabuti nga itinawag sa akin ni Darren. Kung hindi ay hindi ko malalaman.
Ikaw naman kasi, kapag may problema ka, lagi mong inililihim sa akin. Nakuha pa niyang ngumiti sa kabila ng lahat. Nahihiya kasi ako. Pambihira, sa akin ka pa nahiya. Tandaan mo, Laurel. Kapag ako naman ang nangailangan sa iyo, hindi ako mahiyang lumapit. Sabi nga, that's what friends are for. Right? Right, sang-ayon niya. Nang gabing iyon ay sinikap nito na aliwin siya kahit papaano at bawasan ang pag-alala sa dibdib niya. Siniguro nito sa kanya na magiging maayos ang kalalabasan ng lahat, gaya ng nais niyang paniwalaan. Nakumbinsi pa nga siya nito na bumalik sa hotel ng gabing iyon at magpahinga pa para bumalik na lamang kinabukasan sa klinik para sa balita. The operation was successful. Ayon kay Franz, ay kailangan na lang magpalakas ni Uncle Mauro at wala na silang dapat alalahanin. Kailangan lamang ng therapy, hindi magtatagal ay makakauwi na rin ito sa Pilipinas. We've done a complete examination and there's no more problem. Pagbibigay alam pa nito. At bagaman kailangan pa ni Uncle Mauro na makabawi ng lakas, ay hinayaan si Laurel ng doktor na dalawin ang tiyuhin kahit sandali. Masayang-masaya rin ito sa balita. Ngunit ini-encourage siya nito na bumalik na lamang sa Pilipinas. Huwag mo na akong alalahanin pa rito, iha. Sa Cebu mo na lang ako hintayin. Naunawaan niya ang ibig sabihin nito. At ang tanging mahalaga sa kanya ay nasa ligtas na kalagayan na ito. Nginitian niya ito, hinaplos ang kamay, saka nagpaalam upang hayaang itong makapagpahinga. Back to normal iyon ang nais isipin ni Laurel nang makauwi na siya. Na hindi magtatagal ay babalik sa normal ang lahat. Ang nais sana ay dumiretso na lamang sa Cebu hanggang maaari, ngunit batid niyang kailangan niyang bumalik sa Subic para makapagpaalam ng maayos kay Darren at makapagpasalamat na rin dito. Naalala niya ang sinabi nito na wala na siyang obligasyon manatili pa sa Subic at maging sekretarya nito. Ipinagpapasalamat niya iyon. Sana nga ay makahabol pa siya sa klase niya sa interior design. Umuwi muna siya para makapagbihis at ayusin ang ilang gamit bago nagpunta sa opisina. Walang tao sa cubicle na dating inuukupan niya. Kumatok siya bago binuksan ang pinto ng opisina nito. Bahagya siyang umiti nang makita ito. Malapad naman ang pagkakangiti nito sa kanya. Tumayo ito pagkakita sa kanya. Hello, Laurel. I heard the good news. Masaya ako na okay na si Mauro. Yes, at maraming salamat sa iyo. Sinserong sabi niya. Tumango ito, titig na titig sa kanya. It's okay. Pasensya ka na kung hindi kita nasamahan ng mga panahong iyon. Wala kang dapat na ihingi ng paumanhin. Sobra-sobra na ang naitulong mo sa amin. Pumunta ako rito para magpasalamat sa lahat-lahat, Darren. At magpaalam na rin dahil nais ko nang bumalik sa Cebu. Yes, halos pabulong na sabi nito, of course. Napalunok siya. Hindi siya makapagsalita habang nakatitig dito. Parang napakabigat sa kanyang dibdib ang pagpapaalam na iyon. Ngunit ano ba ang inaasahan niya? Napipigilan siya nito dahil bigla-bigla ay na-realize nito na mahal din pala siya nito at mahirapan itong wala siya sa tabi. Gusto niyang mapailing. Lulukuhin lang niya ang sarili kung aasa siya sa ganoon. Walang nagbago kung tutuusin. Ganoon pa rin ang takbo ng isip nito. Buo pa rin ang plano nito na magpakasal kay Caroline. Kailan mo balak umalis? Ngayon din, sagot niya. Pagkagaling ko rito ay dediretso na ako sa airport. Siya nga pala, yung mga alahas iniwan ko doon sa room. Salamat din sa mga iyon. Gusto mo bang ihatid kita hanggang sa airport? Hindi na, kaya ko na yon. Tumango ito ng marahan. Okay, mag-ingat ka na lang. Salamat. Pinilit niyang ngumiti bagaman parang may humiwas sa dibdib niya sa pagkabigo sa mga inaasam niya. Tumalikod na siya at nagsimulang humakbang palabas ng opisina. Laurel, biglang kumabog ang dibdib niya.
Napatigil siya sa paghakbang. Dahan-dahang nilingon niya ito. Yes? Matagal na tumitig ito sa kanya bago nagsalita. Take care, anito. Thanks. Pagkasabi niyon ay nagmamadali na siyang lumabas ng opisina nito. Dinampot niya ang kanyang bag at nagmamadali ang mahakbang na nais nang makaalis sa lugar na iyon. Tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Bagaman may mga magagandang nangyari, ay naging sugatan naman ang kanyang damdamin. Kung sana ay hindi na lamang umibig ang kanyang puso kay Darren Zorano. Sana ay hindi ganoong kabigat ang kanyang dibdib sa pagbabalik niya sa Cebu. Hindi niya maawat ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Pero agad na pinahid niya iyon. Nakayukong sumakay siya sa elevator. Ilang sandali pa ay nasa labas na siya ng gusali. Tumatawag siya ng taxi kahit kung tutuusin ay walking distance lang naman ang airport. Ngunit parang nanginginig ang matuhod niya para malakad ang ganoong distansya. Nang makasakay sa taxi ay saka lamang niya hinayaang dumaloy ang kanyang mga luha. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Abala si Laurel sa pagbabalik niyang iyon sa Cebu. Sa pagbabalik niyang iyon sa Cebu ay nakahabol siya sa klase niya. Kahit paanong ay nakatulong iyon para maituon niya ang isip sa ibang bagay. Pinili niyang huwag na ring maunang mangumusta sa takbo ng negosyo nila. Alam niyang nasa mabuting makamay iyon. Saka na lamang kapag bumalik na si Uncle Mauro. Ngunit walang araw na hindi niya naisip si Darren. Kapag kumakain siya sa tanghali, ay alam niyang si Caroline ang kasalo nito. Marahil ay naghahanda na ang mga ito para sa kasal. And then there was the beach house. Marahil sa iba na ipapagawa ni Darren ang interior design niyon. Sayang. Inspired pa naman siya ng gawin iyon. Sayang din at hindi niya iyon nadala pabalik. Iniwan niya iyon sa library at nawala na sa isip niya. Ngunit may mabuti ring balita na dumating sa kanya. Sa darating na araw ng linggo ay babalik na sa Cebu si Uncle Mauro. Kailangan niya itong ipaghanda ng silid sa unang palapag ng bahay. Excited si Lauren ng araw na iyon ng linggo. Gaya nung una ay may sumundo sa tiyuhin mula sa Hong Kong at ihahatid hanggang sa bahay nila, kaya hindi na niya kailangan pumunta sa Mactan Airport para salubungin ito. Nasa veranda siya nang huminto ang isang itim na van. Nang bumukas ang pinto niyon sa gilid, ay agad niyang nakita ang nakangiting tiyuhin. Nakaupo ito sa wheelchair. Nasa tabi nito ang isang unipormadong nurse. Uncle Mauro, sambit niya. Dali-daling lumapit dito. Iha, nasa tinig nito ang kasiyahan. Dalawang lalaki ang nagbabarito mula sa van. I'm home. Natutuwa akong nakauwi na ako. Ewan ko ba kung bakit gusto nilang naka-wheelchair pa rin ako. Hindi naman ako imbalido. Ang lakas-lakas ko na nga. Napangiti siya. Talagang malaki ang ipinagbago ng itsura nito mula nang huli niyang makita ito. Hindi na ito maputla kundi namumurak pa nga ang mga namumulang pisngi nito. Kitang-kita niya ang sigla sa mga mata nito. Oo nga, masayang sabi niya. Mukhang malakas na nga kayo. Hindi bagay sa inyo ang naka-wheelchair. Ngumisi ito. Correct. Hayaan mo at sandalila lang ay magja-jogging na uli ako. I wouldn't do that for now if I were you, old man. Mula sa kung saang panig ng van ay pumailan lang ang pamilyar na tinig na iyon. Tandaan mo ang bili ni Franz. Rest and medication. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya sa pinagmulan niyon. Darren, bulalas niyang hindi naawat ang sarili. Hello, Laurel. Nakasandal ito sa nguso ng van. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Here, na-deliver ko na sa iyo ang inyong pinakamamahal na uncle. Safe and sound, with no limbs missing. Tumawa si Uncle Mauro. Teka, doon na tayo sa loob magkwentuhan. Yes, at kailangan mo nang magpahinga. Mariing paalala ni Darren dito. Medyo stressful ang biyahe kaya mamaya na lamang uli kayo magkwentuhan ni Laurel.
Okay. May pagpuprotesta sa tinig na sabi ni Uncle Mauro. Ngunit halatang pabiro lang iyon. Naging magkaibigan na yata ang mga ito ngayon. Si Agnes ang magiging private nurse niya pansamantala. Ani Darin na ang tinutukoy ang nurse na kasama ng mga ito. Can you provide lodging for her para hindi na niya kailangan maghanap ng ibang matutuluyan? Oo naman, mabilis na tugon niya. Hanggang ng mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala na naroroon ito. Pero ibig bang sabihin nito ay nagpunta ka pa sa Hong Kong para lamang sunduin si Uncle at ihatid dito? Tumango ito. Sinusunda ng tingin ang tiyuhin niya habang itinutulak ng nurse at ni Nana Celia ang wheelchair papunta sa silid nito. Saka ito muling bumaling sa kanya. Bakit mukhang gulat na gulat ka? Iyon lang naman ang dapat kong gawin, hindi ba? Hindi siya makapagsalita. Ano ba ang dapat niyang itugon dito? Doon. Plus, nabawi ko na rin ang original na painting. Naroon sa van. Then keep it. Mabilis na sabi niya. Siguro naman ay papayag si Uncle na mapasa iyo na iyon. Tutal ikaw ang tumubos niyon. Umiling ito. Para sa iyo iyon. Anito na nagsimulang humakbang palabas ng bahay at pabalik sa van. Sinabi sa akin ni Mauro kung gaano kahalaga para sa iyo ang painting, kaya mas mabuting ibalik natin iyon dito. Pero, huwag ka nang tumutol. Hindi ko naman kailangan ng collateral. Pero hindi tama na, alin ang hindi tama? Huminto ito at hinarap siya. Nasa gilid sila ng van, nakakubli mula sa paningin ng iba. Ang paggawa ko ng mabuti sa inyong magtiyo? Hindi naman sa ganoon. Masaya ako sa ginagawa ko, Laurel. For the first time in years, ngayon ko lang masasabi na masaya ako at nais kitang pasalamatan sa lahat ng ito. Ako? Napapantistikuhang sabi niya, paanong, let's talk, yaya nito sa kanya. Hinawakan siya nito sa kamay at dinala sa mas pribadong bahagi ng hardin. Naupo sila sa isang silyang bato sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula roon ay tanaw nila ang bahay, ngunit hindi sila agad na makikita. Alam mo bang marami kang itinuro sa akin, Laurel? Sabi nito. Mga bagay na hindi ko binibigyan ng pansin noon at ngayon ko lang na-appreciate. Gaya ng pagmamalasakit, for instance. Pagpapahalaga. Pag-ibig. Pag-ibig? Nagsimulang kumabog ang dibdib niya sa huling sinabi nito. Hindi ko maintindihan. Nasaksihan ko kung gaano mo minahal si Mauro, kung paano kayo nagmamalasakit ni Mia sa isa't isa, kung paano kayo nagdadamayan. And I have to admit, it was beautiful. Dahil natural lang iyon. Nakita ko na napakadali para sa iyo ang magmahal. And I'm afraid some of your abounding love rubbed on me. Hindi ko maintindihan, aniya. Lalo pang lumakas ang tibok ng puso niya sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. I started to care. Pero sa ibang antas ng pagmamalasakit na ibinibigay ko kay Mia o kay Aling Emma o sa iba pang taong malapit sa akin, hindi ako matahimik. Lagi kang laman ng isip ko, Laurel. Naalala mo nang yakapin kita upang i-comfort ka noong nasa Hong Kong tayo? Marahan siyang tumango. Pakiramdam ko ay ayaw na kitang pakawalan pa ng mga sandaling iyon. Na para bang ayoko nang humiwalay pa sa iyo. Na kung maaari lamang ay magpatuloy ng habang panahon ang sandaling iyon na nasa mga busy kita. Darren? At hindi yun ang una. The night I kissed you. Noong galing tayo sa dinner meeting. Paano ba naman niya malilimutan iyon? Ganoon din ang naramdaman ko, Laurel. I was so consumed by that kiss, intoxicated by it, scared. Kaya kita itinulak palayo. Natakot ako dahil noon ko lamang naramdaman ang ganoon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kulang na lang ay sabihin niyang ganoon din ang naramdaman niya ng mga oras na iyon.
Pagkatapos ay hindi ko na magawang hagkan pa ang iba na hindi ka pumapasok sa isip ko. I was bewitched, kung iyon ang tamang termino para doon. Pero hindi ko yun matanggap nung una. I was telling myself I was just confused. Nalilipas din ang damdamin iyon. At hindi ganoon ang nangyari. Sa wakas ay nakapagsalita siya. Napailing si Darren. Kung alam mo lang, Laurel, sa bawat sandaling makikita kita, tuwing mapapalapit ka sa akin ay walang ibang isinisigaw ang isipan ko kundi yakapin kang muli at hagkan. Ngunit patuloy kong pinaglabanan iyon dahil ayoko noon. Dahil sinabi ko na sa iyo noon na hindi ako naniniwala sa pag-ibig. To the point na ipasya mong pakasalan si Caroline? Tanong niya. Yes. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Dahil gusto kong maniwala na iyon ang solusyon sa magulo kong pag-iisip. Ngunit nang pag-usapan natin iyon, ay muli mong winasak at tinibag ang mga paniniwala ko. Ipinakita mo sa akin kung gaano kahalaga sa akin, sa ating lahat ang pag-ibig. Napalunok siya sa damdaming nakikita niya sa mga mata nito, at hindi siya maaring magkamali sa nakikita niyang iyon. Pero kailangan kong makatiyak, patuloy nito. Maari ba kitang mahagkan uli, Laurel? Nag-aalang ang tanong nito. That is, if it's okay with you. Kusa siyang tumango. Baliw siya kung tatanggihan niya ang bagay na gusto niya higit sa ano paman. Napapikit siya. Kusang tumingala at umawang ang mga labi nang angkinin nito ang mga iyon. It was pure bliss. It was sweet and warm and exciting and comforting. Kusang kumawit ang mga kamay niya sa batok nito. Tinugon ang halik nito, taglay ang lahat ng pagmamahal na maibibigay at may pahahayag niya. Napaungol ito at lalo pang lumalim ang halik at humigpit ang yakap nito. Hindi niya alam kung gaano katagal bago natapos ang halik na iyon. Ngunit ang sumunod ay sinubsob nito ang mukha sa kanyang liig. Napakahigpit ng pagkakayakap sa kanya na tila ayaw na siyang pakawalan. Damang-dama niya ang pagtaas-baba ng dibdib nito, ang malakas na tibok ng puso nito. Ngayon ko lang nadama ang ganito, Laurel. Namamaos na anas nito. Sabihin mo sa akin, ito ba ang pag-ibig? Ganito ba ang dapat maramdaman ng isang umiibig? Isa lang ang natitiyak ko, Darren. Madamdaming pahayag niya na mahal kita. Dahil ayaw kong mawalay sa piling mo kapag ganitong kasama kita. Na kapag wala ka naman ay hinahanap-hanap kita. At kapag naisip kong kapiling ka ng iba ay napupuno ako ng paninibugho. Na sa kabila ng mga kapintasan mo ay mahal pa rin kita. Ako? Mahal mo? Paano? Kailan? Hindi ko rin alam kung paano, bakit o kung kailan. It just happened. Basta minahal kita. Iyon ang nangyari. Iyon ang sinabi ng puso ko. At hindi ko maaring questionin iyon. Kahit nasasaktan ako dahil sa pag-ibig na iyon. Masuyong umiti ito. Marahang tumango-tango. Tulad ngayon na parang ayoko nang mawalay sa iyo. At gaya ng sinabi ko, hindi ka na nawala sa isip ko. Kapag naisip kong may ibang lalaki na lalapit at yayakap sa iyo, ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kung ganoon ay mahal kita, na iniibig kita. Hindi mo pa ba alam? Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang sinasabi ng iyong puso? Sinuklay nito ng mga daliri ang kanyang buhok. Ngayon ay alam ko na. Ngayon ay wala na ako kahit nakaunting pagdududa. Mahal kita, Laurel Mendreza. Mahal na mahal. Ikaw ang babae na nais kong makasama habang buhay. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ang buhay na umiinog sa pag-ibig. Pero paano si Caroline? Akala ko. Forget it. Nakita ko ng mali ako roon. You made me. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo na iniligtas mo ako mula sa isang bagay na malamig at walang katuturan. Kapag nililingon ko ang mga oras na iyon ay natatakot na ako ngayon.
Paano na lamang kung hindi ka dumating sa buhay ko, Laurel? At paano kung hindi ka dumating sa buhay ko? Nanubig ang mga mata niya sa bugso ng matinding kaligayahan. Hindi ko pa rin sana nakita ang lalaking mamahalin ko ng tunay at habang panahon. Thanks for coming into my life. Same here, nakangiting sabi nito. Pinahid ang isang daliri nito ang mga luhang naglanda sa kanyang mga pisngi. At nagpapasalamat ako na mahal mo rin ako. I love you, Laurel Mendoza. I love you very, very much. And I love you too. And I want to marry you as soon as possible. Mahirap na. Baka magbago pa ang isip mo. Grabe ka. Natatawang sabi niya. Sabay hampas ng mahina sa balikat nito. Hinding-hindi mangyayari iyon. Ngayon nga lang ay may naisip na ako. Gusto kong gawin ang kasal sa beach house. Kaya dapat mo nang tapusin ang interior design noon. I like what I saw. Kaya gawin mo natin kung ano ang nagustuhan mo sa mga ginawa mo. Talaga? There are many reasons to love you. At nakikita kong habang nakikilala kita, habang nasasaksihan ko kung gaano ka kapambihira at kahanga-hanga bilang babae, lalong lumalim ang pag-ibig ko sa iyo. Ngayon pa lang ay excited na ako sa magiging buhay ko sa piling mo. Pakiramdam ko, ngayon lang talaga ako nagsisimulang mabuhay. Parang dam ang dibdib ko sa mga sandaling ito na may ipon-ipong damdamin na hindi ko alam kung paano ko sisimulang ipakita kung gaano kita kamahal. Hey, nagawa mo na iyon. Kanino mo pa sinasabi na mahal mo ako? Sapat na iyon. Punong-puno na ang puso ko ng pahayag mo ng pag-ibig. Masayang-masaya na ako, Darren. Still, gusto ko pa rin makasiguro na makakasal tayo sa lalong madaling panahon. Nanlaki ang mga mata niya sa unang pumasok sa isip niya bilang implikasyon ng salitang iyon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Napahalakhak ito. Tila agad na nahulaan ang naglaro sa isip niya. Silly girl. Ang ibig kong sabihin ay pumasok na tayo sa bahay at ipaalam natin kay Mauro na balag na nating magpakasal. Natatawang sabi nito. Tumatango-tangong sabi niya. Bahagyang nag-init ang mga pising niya. Pero hindi kaya magulat si Uncle. Medyo lang siguro. Sa tingin ko ay nakakahalata na rin iyo na may iba akong motibo sa iyo. Pero ngayon ay papakita ko sa kanyang my motives are honorable. Dapat lang, nakatawang sabi niya. Magkahawa kamay na pumasok sila sa loob ng bahay. Wakas. Isa na naman pong kwento, magandang kwento ang nagtapos. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mag-like, mag-share, at i-click ang notification bell para po sa mga susunod pa nating pagkikwentuhan. Thank you.